Ipinakilala ni Tita PB Love ang bantay ng mga Marias, si Ma'am Belen. Sa kanyang YouTube channel, ipinakilala ni Tita PB Love sa mga viewers ang taong katuwang niya sa pagbabantay sa mga Marias, si Ma'am Belen. Ngunit bago ito, ipinaliwanag muna ni Tita ang kanyang paraan ng pagtulong. Ayon sa kanya, ang misyon niya ay hindi lamang basta mag-abot ng tulong, kundi siguraduhing umaangat ang buhay ng kanyang tinutulungan sa paraang hindi sila umaasa lang sa kanya o sa iba. Ipinaprioridad ni Tita ang edukasyon dahil ito raw ang susi sa pangmatagalang pag-unlad. Para sa kanya, hindi sapat ang grocery o pera kung hindi naman ito tunay na binabago ang buhay ng tao. Ang gusto ni Tita ay tulungan silang makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng trabaho, at may taguyod ang sarili nilang pamilya, isang tuloy-tuloy na cycle ng pag-unlad. Simula pa noon, ganito na raw ang klase ng pagtulong ni Tita at ng kanyang asawang si Dr. Smith. Ngunit dahil sa kasalukuyang gastos sa pagpapatayo ng kanilang call center building, na umabot na sa 4 million pesos, humihingi muna siya ng paumanhin sa mga humihingi ng tulong, dahil sagad na sagad siya ngayon. Umaasa siyang makakabalik siya sa pagbibigay tulong sa loob ng 2 pang buwan. Dito na niya ipinakilala si Ma'am Belen, ang bantay ng mga Marias. Isa siyang guro at matagal ng kaibigan ni Tita, kababata at dating kaklase. Mahirap din ang buhay noon ni Ma'am Belen. Namatay ang kanyang asawang militar habang maliliit pa ang kanilang mga anak, kaya't naging byuda siyang mag-isang bumuhay ng pamilya. Noon ay sa maliit na kubo lamang sila nakatira, ngunit nang magkaroon na ng kakayahan si Tita, agad niya itong binalikan at tinulungan. Ayon kay Tita, nakita niya ang kasipagan at dedikasyon ni Ma'am Belen kaya't pinagkatiwalaan niya ito. Ngayon, nagbago na ang buhay ni Ma'am Belen, may ipon na siya, naayos na ang kanilang bahay, at nakapagtapos na rin ng nursing ang isa niyang anak sa tulong ng pamilya ni Tita. Kahit hindi kayang sagarin ang tulong, sobra-sobra raw ang sahod na binibigay ni Tita kay Ma'am Belen para may maipon siya. Sa sobrang pasasalamat, hindi na napigilan ni Ma'am Belen ang mapaluha habang nagkukwento. Ganon din si Tita, na halos maluha na rin sa damdaming inihayag ng kaibigan. Simula pa lang ng pagdating ng Maria sa bahay ni Tita, si Ma'am Belen na ang itinalagang bantay. Mula alas 5:30 ng umaga, pumupunta siya sa bahay ni Tita upang silipin ang Marias, at bumabalik ulit ng alas 5:30 ng hapon matapos magturo. Minsan ay sabay-sabay na silang kumakain ng mga Marias. Parang tunay na ina na raw siya sa mga ito, nagtuturo, gumagabay, at nag-aalaga. Aminado si Tita na hindi madali ang papel ni Ma'am Belen, lalo na't mga teenager ang mga Marias at may kanya-kanyang ugali. Ilang beses na ring gustong sumuko ni Ma'am Belen, lalo na noong unang taon ng Marias sa Abra. Ngunit ngayon, 3 taon na silang magkasama, at ayon kay Ma'am Belen, napamahal na sa kanya ang mga Marias at nakikita niyang unti-unti na silang natututo. Gaya ng bili ni Tita, anumang puna o reklamo ni Ma'am Belen ay hindi para suruan ang Marias kundi para matuto sila. Alam ni Tita na may mga nagsasabi na tila maraming taga-sumbong sa bahay, ngunit para sa kanya, mahalaga ito upang maayos ang disiplina at pag-uugali ng mga bata. Sina Ma'am Belen, Madam Ethel, Kuya Tutoy, at Sir June ang mga taong laging kasama ng Marias, ngunit si Ma'am Belen talaga ang pinaka-nakatutok sa kanila. Hindi raw dapat i-bash si Ma'am Belen, sabi ni Tita, dahil siya ang nag-aalaga, gumagabay, at tumutulong sa paglinis sa bahay. Isa rin siyang guro kaya alam niya kung paano turuan ang mga bata ng tamang asal. Tuwing umaga, pinapaalalahanan niya ang mga Marias na magluto, maglinis, at alagaan ang bahay na parang kanila. Mahalaga ito sa misyon ni Tita na turuang maging responsable ang mga Marias. Kahit maraming hamon ang pinagdaraanan ni Ma'am Belen, patuloy siyang nagpapakita ng katapatan at malasakit. Kapitbahay pa rin nila ni Tita ngayon, at 2 bahay lang ang pagitan. Dahil sa dedikasyon niya, marami na ring sponsor ang tumutulong kay Ma'am Belen gaya ni na Ma'am Elizabeth, bilang pasasalamat sa kanyang sakripisyo at malasakit sa mga Marias. Ang paraan ng pagtulong ni Tita PB Love ay hindi lamang bukal sa puso kundi isang matalinong misyon na binibigyang halaga ang pangmatagalang pagbabago sa buhay ng isang tao. Hindi siya nagbibigay para lang maibsan ang kasalukuyang hirap, ang layunin niya ay iahon ang mga tao mula sa ugat ng kahirapan sa pamamagitan ng edukasyon, oportunidad, at pagbabalik ng dignidad.
Isa sa pinakamatibay na ebidensya ng ganitong uri ng pagtulong ay ang buhay ni Ma'am Belen, isang babaeng minsang nalugmok sa kawalang pag-asa bilang byuda, guro, at ina, ngunit ngayon isa ng haligi ng inspirasyon at determinasyon. Sa pagitan ni Tita at Ma'am Belen ay hindi lang ugnayang tagapagbigay at tinutulungan, kundi isang matibay na samahan ng pagkakaibigan na sinubak ng panahon at pinanhay ng tiwala. Ipinaglaban ni Tita ang paniniwala niya kay Ma'am Belen, na sa kabila ng kahirapan ay may taglay itong katapatan, sipag, at kakayahan. Sa parehong paraan, ipinakita ni Ma'am Belen na siya ay karapat-dapat sa tiwalang ito sa pamamagitan ng kanyang buong pusong pagtutok, paggabay, at pagmamahal sa mga Marias. Hindi madali ang papel na ginagampanan ni Ma'am Belen. Sa bawat araw na pag-aalaga, pagdidisiplina, at pag-unawa sa mga batang may kanya-kanyang pinagdadaanan at personalidad, siya ay nananatiling matatag at mapagpakumbaba. Marahil ay hindi siya perpekto, pero sa bawat luhang kanyang pinapahid, sa bawat aral na kanyang itinuturo, at sa bawat sakripisyong tahimik niyang pinapasan, nararapat lamang siyang kilalanin, hindi laitan. Siya ang tahimik na bayani sa likod ng mga pagbabago sa buhay ng mga Marias. Ang kanilang kwento ay paalala sa atin na ang tunay na tulong ay hindi laging maingay. Minsan ito ay nakikita sa isang guro na patuloy na nagtuturo sa kabila ng pagod, sa isang kaibigang bumalik upang magsilbing ilaw sa dating kadiliman ng isa, at sa isang puso na handang magmahal, umunawa, at magsakripisyo, hindi para sa kapalit, kundi para sa kinabukasan. Sa likod ng tagumpay ng mga Marias ay may dalawang babae, isang nagbibigay ng daan at isang nagtutulak pasulong. At sa kanilang pinagsamang lakas at pagmamahal, nabubuo ang isang tahanang may direksyon, disiplina, at pag-asa. Para sa mga bumabatikos kay Ma'am Belen, sana bago tayo humusga, subukan muna nating intindihin ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Hindi madali ang mag-alaga, magturo, gamabay, at dumamay sa 5 kabataang may sari-sariling ugali at pinanggalingan. Hindi siya andyan para man lamang, kundi para magtuwid at tumulong. Kung minsan man ay may matigas siyang salita o disiplina, hindi ito galing sa galit kundi sa malasakit. Ang hindi natin nakikita sa kamera ay ang pagod, luha, at sakripisyo niya araw-araw para masigurong may direksyon ang mga batang ito. Hindi siya perpekto, pero hindi rin siya dapat bastusan. At para naman sa mga nagsasabing hindi dapat pinapagawa ng gawaing bahay ang mga Marias, saang banda naging mali ang turo ang maglinis, magayos, at alagaan ang bahay na tinitirhan nila? Hindi ba't bahagi ito ng pagiging responsableng tao? Kung may isang taong tumulong sa iyo ng buong puso, pinakain ka, pinatira, pinag-aral, pinaghanda ng kinabukasan, natural lang na masiklian mo kahit papaano sa simpleng paraan tulad ng pagkukusa, pagiging malinis, at pagpapakita ng respeto. Kung tunay kang grateful, hindi mo na kailangang sabihan pa. Ikaw na mismo ang gagalaw. Ikaw na ang maghahanap ng paraan para mapagaan ang loob ng taong tumulong sa iyo. Kasi hindi habang buhay may taong magsasalo ng responsibilidad mo. Hindi ito tungkol sa pagiging katulong, ito ay tungkol sa character building. Sa buhay, hindi pwedeng puro tulong lang ang tinatanggap. Dapat may kusa, may disiplina, at higit sa lahat, may pagtanaw ng utang na loob sa gawa, hindi lang sa salita. Kaya imbes na manghusga, sana'y maging mas mapanuri tayo, at higit sa lahat, marunong tayong tumingin sa kabuuang kwento, hindi lang sa parte ng video na gusto nating pintasan.